naman, Galatians, Babasahin ko nga, Brad Esel. Babasahin ko, ilagay mo sa screen. Papakita natin kay Brad Milo. Sige. Mateo G. Ha? G5 hanggang 6. Mateo Gis? Mateo G hanggang 5 hanggang 6. Tingnan mo kung ano utos, kanino utos ito at sino ang dapat nilang. Sabi dito, ang 12 ito ay sinugo ni Jesus at sila pinagbilinan na sinasabi, huwag kayo magsitungo sa limanda ng mga hintil. Sabi dyan huwag kayo magsipasok sa mga bayan ng mga taga-Samaria, bagkus magsiparoon kayo sa tupang nawaglit sa bahay ni Israel. Sabihin, sa lost sheep muna sila pinapapunta. Ano ba yung kailangan nilang ipangaral doon? Gospel of the Kingdom of God. Kaya nga sabi ni Kristo doon sa Okay, walang tutol dyan, kapatid na back to the scripture. Walang tutol dyan. Pero yan, sandali, pero yung mga sinabi ni Kristo dyan, hindi niya ba ipinag-utos maging sa lahat ng bawat bansa? Brad, ang priority ni Kristo sa bahay ni Israel na nagwaglit. Oo. Sa panahon na yan, buhay pa kasi ang Panginoong Jesucristo, inutusan niya yung kanyang mga alagad pumunta sa bayan-bayan ng Israel. At ang kanilang ipinangaral dyan ay yung Ebanghelyo ni Kristo. Pero sa kinalaunan kasi yan, hindi, Brad, wait lang. Sa langit, Ebanghelyo ni Kristo? Wala pang Ebanghelyo ni Kristo dyan, Brad. Hindi pa Ebanghelyo ni Kristo yan. Correction, wala pang Ebanghelyo ni Kristo dyan. Yan ang sinasabi ko. At ang kanilang ipinangaral dyan ay yung Ebanghelyo ni Kristo. Pero sa kinalaunan kasi yan, hindi, Brad, wait lang. Sa langit, Ebanghelyo ni Kristo? Wala pang Ebanghelyo ni Kristo dyan, Brad. Hindi pa Ebanghelyo ni Kristo yan. Correction, wala pang Ebanghelyo ni Kristo dyan. Yan ang sinasabi ko. Paano naging wala? Ano ba ang Ebanghelyo ni Kristo? Kasi maraming gospel sa Biblia Dito sa Bagong Tipan, sinasabi mo, Camilo, don't tell me ang tinuro lang ni Jesus yung 10 Commandments. Yun lang. Para sa Israel. Brad, iba yung 10 Commandments. Huwag mong ihalo yung lumang tipan dito. Gospel tayo, gospel. Alam mo, kapatid na Milo, si Kristo, nung nangangaral siya, Ebanghelyo na po yung pinapangaral Oo, correct. Hindi na lumang tipan yun. Ngayon, inutusan niya yung mga alagad niya, tiyak na yung ipapangaral ng kanyang mga alagad, yung itinuturo ni Kristo sa kanila. So, kapatid na Esel, pasingit lang sandali Sabi ni back to the scripture kanina, sinabihan niya yung mga apostol na turuan muna ang mga lost sheep. Totoo yun. Unang tinuro niya sa Israel. Pero pagkatapos nun, inutusan niya ang mga apostol. Sabi niya, pumunta kayo sa Gentil at magturo ng gospel, yung tinurungan ni Jesus. Anong sabi ni Jesus? Sabi ng mga apostol? Hindi namin alam. Huwag ka sumingit. Ikaw talaga, ayaw mong masisingitan ka pero ganyan ka rin. Hindi direct ang sagot mo, Brad Hindi naman tayo dito Tagutin mo kagad anong gospel. Wag kang bastos. Ikaw ayaw mong masisingitan. Mateo 4:23. Mateo 24. Ay nako, alam mo kapatid na Esel, mas mabuting i-invite mo na lang yan. Nakakapikon talaga. Hindi, ito nga, sinasagot ko nga kung anong gospel yung tinuro ni Cristo. Nagsalita ka na. Ako naman nagsasalita. Hindi gospel of Christ. Wala ka bang respeto? Wala kang respeto? Tama ba yun? Ha? Nagsasalita ako. Sisingit ka. Ikaw kaya ang singitan ko habang nagsasalita ka. Papayag ka? Papayag ka ba? Tuwing magsasalita ka, singit ako sa'yo. Brad,
Si Brad Hindi, sila tama ba? kinontra ko. Hindi, si Hindi. Brad sila kinontra ko. Sabi ko, hindi gospel of Christ. Hindi Hindi. gospel of Christ. Kaya nga binibigay ko yung talata, Mateo 4:23. Nagsasalita ako, sumisingit ka. Go ahead, Brad, Milo. Sige, hindi ako singit. Sige, ito. You mean to say, yung tinuturo ni Jesus sa mga apostol, hindi yung napapaloob sa bagong tipan? Eh, ang pinapalabas mo, tinuturo niya, lumang tipan pa rin? Gospel of Christ na yun yung bago. Dahil kung hindi bago yung ituturo niya, bakit pa pinadala ng Diyos si Jesus? Kung luma rin pala ituturo. Kaya nga, nung tinuro ni Jesus sa mga apostol, ang bagong turo, pagkatapos mo ituro sa Israel, sinabi naman niya na pumunta sila sa mga hentil. Anong sabi ng mga apostol? Hindi nila alam ang mga dila ng mga hentil. Anong sabi ng Jesus? Pagdating na ron, sasalita kayo ng kanilang dila. Don't tell me, lumang tipan pa rin ang tinuturo niya. Yung 10 Commandments, yung first 5 books of the Old Testament pa rin ang tinuturo ng mga apostol. Napakalaking kalukuhan naman yun. Saka hindi nagturo ng Old Testament si Kristo kasi nagbabanggit siya sa Old Testament pero hindi niya tinuro ang Old Testament. Bago na nga tinuturo niya eh. Sabi na nga, you are not going to be justified under the law of Moses. Sabihin na natin yung law of Moses, yung first 5 books. The rest of the books ng Old Testament, hindi na batas. Pero part pa siya ng Old Testament. Pero sabihin na nga natin yung first 5 books. Hindi naman tinuro ni Jesus yung first 5 books eh. Sige, sumingit ka na. Ano Brad? Ano tanong mo? Hindi ako nagtanong. Sabi ko sa'yo, patunayan mo na lang na mali yun. Brad, iba ang law of Moses at gospel. Babasahin natin ang Mateo. Walang kokontra dyan, pero yung sinabi mo na nung inutusan niya ang kanyang mga alagad para pumunta sa bayan-bayan ng Israel, hindi ebanghelyo. Natatawa tuloy si Hindi gospel of Christ ang itinuro sa 12. Kaya nga ito, basahin nga natin eh. Mateo 4, hindi gospel of Christ. May specific na gospel. Ilagay sa screen, Mateo 4:23. Kailangan, Brad Milo, gagamit tayo ng Biblia. Wala. Alam niyo mga kaibigan, ang paggamit ni Back to the Scripture ng Bible ay halo-halo. Brad, nasa for gospel tayo, Brad. Naandyan yung pangangaral ni Kristo. Anong gospel yan? Huwag ka na magsalita, basahin mo na. Ano yung babasahin ko At nilibot ni Jesus ang buong Galilea, sa Israel, na nagtuturo sa mga sinagoga nila na ipinapangaral lang ebanghelyo ng kaharian. Iba yung gospel of Christ kasi hindi pa siya namamatay dyan eh. Yung gospel of Christ, death, burial, and resurrection. Ang itinuro ni Pablo sa mga hintil, death, burial, and resurrection. Ang itinuro sa mga Israel, gospel of the kingdom of God. Magkaiba yan, Brad. Paano siya magtuturo ng gospel of Christ? Mayroon magtuturo yung 12. Hindi pa naman namatay si Kristo dyan. Gospel of the kingdom of God. Marami yan, Brad, sa 4 gospel. Sa Matthew, Mark, Luke, John, Acts, naandyan lahat. Gospel of the kingdom of God, gospel of the heaven. Yan ang itinuro sa 12. So, sinasabi mo, hindi yung bagong turo na hindi bago sa
sa Old Testament. Yun pa rin yun, Old Testament pa rin tinuturo. Brad, iba nga yung law of Moses sa gospel. Iklaro ko lang, back to the scripture. Malabo eh. Iklaro ko lang, yung bang aral para sa Israel ng kaligtasan, iba yung aral para sa mga hintil? Iba, Brad, iba. Ayan. Paano kung mabasa ko na yung ipinangaral sa Israel ay ipinangaral din sa mga hintil para sa kaligtasan? Sasagutin ko yan, Brad. Kukunin ko lang yung notes ko kasi mangangalkal pa ako doon. Meron na akong binalangkas. In my own research, gamit ang Biblia. Delikado po kapatid na Milo yung pagkaunawa ni back to the scripture. Sana ito ay wait lang. Wag po yung nagmamataas lang siya, nagmamarunong, delikado po ito. Dapat mga kaibigan, mga kababayan, wag yung paniwalaan yung ganitong klaseng tao, mga kapatid. Na iba daw yung kaligtasan sa Israel. Buti pa sana kung panahon ni Moises, maniwala pa sana ako. Pero sa panahon natin ngayon, wala nang Hudyo, wala nang Griego, wala nang Barbaro, wala nang hinti-hintil. Iisa lamang po yung ating kaligtasan, si Kristo. Correct. Na ibig sabihin, yung aral ni Kristo, doon tayo maliligtas, mga kaibigan. Basahin ko lamang po, no? Basahin ko na lang, mga kaibigan. Ewan ko kung anong sagot ni Back to the Scripture dito. Pero sa Biblia, dito sa Gawa 10, kung umpisahan natin dito po sa 34, nangaral kasi si Pedro sa mga sa bahay ni Cornelio Bahay ni Cornelio ito nung pumunta si Pedro kay Cornelio, maraming mga hintil doon at pinangaralan niya. Sabi dito, pagdakang ay nagsubo ako sa iyo at mabuti ang ginawa mo na parito ka, sabi ni Cornelio. Ngayon, ay kaming lahat ay nangaririto sa paningin ng Diyos upang gawin ang lahat ng mga bagay na sa iyo'y ipinagutos ng Panginoon. So ang papakinggan po ni Cornelio dito yung ebanghelyo ni Kristo, no? At binukan ni Pedro, nangaral na siya, ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi sa bawat bansa siya na may takot sa kanya at gumagawa ng katwiran ay kalugod-lugod sa kanya. 36. Ang salita na kanyang ipinadala, ito yung pinadala ng Panginoon kay Pedro para ipaabot sa mga hintil. Ang salita na kanyang ipinadala sa mga anak ni Israel na ipinangangaral ang ebanghelyo, ang ipinapangaral pala ni Kristo, ebanghelyo, ang kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo, siya'y Panginoon ng lahat. Talastas ninyo ang salitang ito na nahayag sa buong Judea, pagbuhat sa Galilea, pagkatapos ng bautismo na ipinangaral ni Juan. Dito sa verse 36, ang salita na kanyang ipinadala sa anak ni Israel na ipinangaral ang ebanghelyo ng kapayapaan, yun din ang ipinaabot ni Pedro sa mga hintil. Wala namang pinagkaiba doon, kapatid na Milo. Walang pinagkaiba yung kaligtasan ng mga Hudyo, ganun din sa mga hintil, pare-parehas lang kasi under tayo sa batas ni Kristo, mga kaibigan. Delikado po yung nito, mga kapatid, no? Kapatid na Romel, magandang umaga o magandang hapon sa'yo. Kapatid na Romel. Alam mo, kapatid na Esel, mahirap kung yung si Back to the Scripture susundin natin.
mababalik tayo sa lumang tipan. Mahirap yan. Oo, ang problema dyan, pinaghalo-halo. Buti nga sana kung halo-halo na yung pagkain sa Jollibee o sa sa inasal Pero tsaka niluma na nga niya yung lumang mga kautusan Oo. Sige, kapatid. Dinig ba ako? Oo. Medyo lakasan mo lang. May narinig ako kanina kasi. Kapatid na Romel, medyo lakasan mo kasi medyo mahina yung dating mo. Hello. Okay na? Okay. May narinig ako kanina. Yung daw, ano yun, yung inutos na ipangaral sa mga apostol hindi ebanghelyo ni Kristo? Yes. Sa Mateo 10. Ibalik Tapos, lang natin. ang binasa niya, ebanghelyo ng kaharian. Oo. So, ibig sabihin, ang ebanghelyo ng ang inutos na ang inutos ni Kristo sa 12 apostol na ipangaral ebanghelyo ng kaharian. Oo. Ganun ang lumalabas. Ano ba yung ebanghelyo ng kaharian? Kanino ba yun? Ewan ko. Di ba sa Diyos yun? Parang lumalabas, kapatid na Romel, na iba yung Old Testament, iba yung ipinangaral ng mga alagad na ebanghelyo ng kaharian, at iba din pagkatapos ng namatay si Kristo, iba din yung pinangaral bali parang lumalabas tatlo yung niya. Hindi, ganito yan, kapatid na SL. Alam mo, kahit gagamit tayo ng Biblia, kahit Biblia binabasa natin, pagkamali, pagkaunawa natin, ligaw pa rin. Kasi yung mga bulaang propeta, Biblia din ginagamit nun Pero mali ang unawa. Oo. Hindi mo, porke nagbabasa tayo ng Biblia, tama na tayo. Dapat, nagbabasa tayo ng Biblia, tama ang unawa natin. Kanino ba yung kaharian ng ebanghelyo ng kaharian? Kanino ba yun? Basahin mo, kapatid na SL, 16 ng Lucas. Yes. Basahin natin. Mabasa rin tayo ng Biblia. Oo. Alam din naman niya ito. Suyo na ako. Kapatid na Romel, pero ewan ko anong klaseng tao ito. Pinaghalo-halo. Sabi ko nga, buti nga yung halo-halo, masarap Pero yung paghaluin mo yung mapait at saka yung wala Ang kautusan at ang mga propeta ay nananatili hanggang kay Juan. Mula nooy, ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos ay ipinangangaral at ang bawat tao ay pumapasok doon na nagpipilit. Kanino yung ebanghelyo ng kaharian, kapatid na SL? Yun yung ebanghelyo ng kaharian, yung pinangaral ni Kristo. Ebanghelyo yon ng kaharian ng Diyos. Yes. Diba? Sa Diyos yun kasi, kung hindi ebanghelyo ni Kristo ang inutos ng mga apostol, at ang sinasabi niya yung ebanghelyo ng kaharian, yung ebanghelyo ng kaharian sa Diyos yun. Yung ebanghelyo ni Kristo kanino? Sa Diyos din yun Di ba? Yung kautusan, di ba may tinatawag sa Biblia, kautusan ni Moises? Yes. Kay Moises ba talaga yun? Hindi naman kay Moises yun Kaya tinasabi kautusan ni Moises, si Moises kasi ang namahala. Si Moises kasi ang namahala doon. Kaya kautusan ni Moises. Pero ang pinaka doon, ang pinakamalalim na kahulugan kautusan ng Diyos yun. Ganon din yung ebanghelyo, kapatid na Ezel. Ang ebanghelyo ng Diyos, na ebanghelyo ng kaharian, ebanghelyo ng Diyos Sa Diyos yun yung ebanghelyo ni Kristo kanino? Sa Diyos din. Kasi si Kristo ang namahala. Kaya pag sinabing ebanghelyo ni Kristo, ebanghelyo ng kaharian, ebanghelyo ng Diyos, may sinabi pa nga, kautusan ni, kautusan ni Pablo, tama ba yan? May nabasa akong ganun May sinasabi pang ebanghelyo ni Kristo, ebanghelyo din ng Diyos yun Iisa yun. Iisa yung ebanghelyo ng kaharian,
Ebanghelyo ni Kristo, ebanghelyo ng kaharian ng Diyos, ebanghelyo ng Diyos. Kautusan ni Kristo, kautusan ng Diyos. Iisa 'yon. Yes. Kasi kaya sinabing ebanghelyo ni Kristo, kaya sinabing kautusan ni Kristo, sabi sa Galatia 6, magdala kayo ng pasalin ng isa't isa at tuparin ninyong gayon ng kautusan ni Kristo. At sinabing kautusan ni Kristo, si Kristo kasi na mahala. Yes. Pero kautusan din ng Diyos yun. Yes. Ngayon, kung sinasabi niya, nang inutos sa mga apostol, hindi ebanghelyo ni Kristo, kundi ebanghelyo ng kaharian, yung ebanghelyo ng kaharian, ebanghelyo ng Diyos yun. Yun din ang ebanghelyo ni Kristo. Iisa lang yun. Iba-iba lang ang tawag. Tapos, ang sabi niya, wala pa raw ebanghelyo ni Kristo. Kasi hindi pa raw namamatay si Kristo. Lumalabas sa kanya, ang ebanghelyo, lumalabas sa kanya, magkakaroon lang ng ebanghelyo ni Kristo kapag namatay si Kristo. Desel. Alam mo ba, Bradesel, hindi pa ipinanganganak si Kristo sa lupa, may ebanghelyo na si Kristo. Tama. I agree. Kasi tama yan, kasi si Abraham napangaralan na ng ebanghelyo noon. Wala pa naman si Kristo. Hindi talaga back to the scripture yan. Against talaga yan. Against to the scripture. Pero hindi ko muna babasahin yung talata. Kasi Bro Romel, yung si na naman tayo, puro taltalan na naman tayo. Magtanong na lang kayo. Tingnan mo, taltalan. O sige, saan mo mababasa ngayon na ang ebanghelyo ay nagpasimula nung pagkamatay ni Kristo? Kasi sabi mo kanina, wala pang ebanghelyo ni Kristo eh. Kaya wala pang inutos ng mga apostol na ebanghelyo. Pero nakapagturo ng mga apostol. Magkakaroon lang ng, sinabi mo, kaya wala pang ebanghelyo, hindi pa namamatay si Kristo. Ibig sabihin, magkakaroon lang ng ebanghelyo pag namatay si Kristo. Saan mo mababasa yun? Sabi mo, taltalan eh. O sige, saan mo mababasa yun? Sinabi mo na yun. Dahil pag wala kang nabasa, hello, Brad. Hindi ko marinig yung voice mo, palakasan. Hindi, malakas naman eh. Sabi mo kanina, wala pang ebanghelyo si Kristo kasi hindi pa namamatay si Kristo. Ibig mo bang sabihin, magsisimula lang ang ebanghelyo ni Kristo pag namatay si Kristo? Brad, may specific na ebanghelyo na ipinangaral si Kristo. Ano ba yung ebanghelyo ng kaharian ng Diyos? Hindi kaya mo ang ipaliwanag yung ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. Sabi mo, magtanong ako, tapos ikaw ngayon ang nagtatanong. Sabi mo, taltalan lang, magtanong na lang kayo. Ba't ikaw ngayon ang nagtatanong? Ikaw ang nagsabi kanina. Sabi mo, wala pang ebanghelyo si Kristo kasi hindi pa siya namamatay. Ang ibig mo bang sabihin, magsisimula lang ang ebanghelyo ni Kristo pag namatay siya? Ano? Ang ibig mo bang sabihin, magsisimula lang ang ebanghelyo ni Kristo pag namatay siya? Yung ba ibig mo sabihin? Hindi ko sinabing ganun, Brad. Hindi ganun ang pagkasabi ko. Hindi nga sa ganun pagkasabi mo. Ang sabi mo, wala pang ebanghelyo si Kristo kasi hindi pa namamatay si Kristo. Iba ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos at ebanghelyo ni Kristo. Hindi yan ang tanong ko. Differentiate yan, Brad. Hindi yan ang tanong ko. Sabi mo kanina, wala pang ebanghelyo si Kristo kasi hindi pa siya namamatay. Sabi mo yun, di ba? Tama. O, tama. Ibig mo bang sabihin, pag namatay si Kristo, saka lang magkakaroon ng ebanghelyo ni Kristo? Brad, ano ba yung ebanghelyo ni Kristo? Sumagot ka sa tanong. Sagot. Yun ang tanong doon, Brad. Ano yung ebanghelyo ni Kristo? Kung alam mo. Hindi naman kung alam mo. Bradesel, hindi masagot yung tanong. Kasi nagbibitaw siya. Gospel of Christ ang pinag-uusapan natin, Brad. Oo nga. Ano yung Gospel of Christ? Sabi mo, uulitin ko tanong ko, malinaw. Sabi mo kanina, wala pang ebanghelyo ni Kristo kasi hindi pa siya namamatay. Ibig mo bang sabihin, magkakaroon na ng ebanghelyo ni Kristo pag namatay siya? Brad, iba nga yung ebanghelyo, Brad, ni Kristo Hindi ko naman tinatanong ang pagkakaiba eh. Marunong ka ba ng Tagalog? Bisaya ka ba? Cebuano? Back to the scripture, sumagot ka sa tanong para ka naman tanga ako kausap eh. Hindi muna natin pag-uusapan. Umiiwas.
Ang pag-uusapan muna natin yung sinabi mo. Sabi mo, wala pang ebanghelyo si Kristo kasi hindi pa siya namamatay. Sabi mo yung kanina. Ngayon ang tanong ko, ang ibig mo ba sabihin pag namatay si Kristo, saka pa lang magsisimula ang ebanghelyo niya? Malino naman tanong mo, di ba? Brad, hindi ganun yung pagkasabi ko, Brad. Huwag niyong bigyan ng Hindi nga kahulugan. ganun yung pagkasabi mo. Nung Hindi namatay nga si ganun yung Kristo, pagkasabi mo. gospel of Christ yun. Death, burial, so and iniiba mo na. resurrection. Iba yun, So, Brad. iniiba mo na. Ano, So, Brad? kailan nagsimula ang ebanghelyo ni Kristo? Sa cross. Ha? Sa Sa cross. krus. Sa krus. O, ang ipapangaral ni Pablo. Kung hindi mo na siya mamatay. Kaya nga, ibig sabihin, nagsimula ang ebanghelyo ni Kristo nung pagkamatay niya. Yes. Sa krus. Kung babasa ko sa Biblia, hindi pa siya pinapanganak, may ebanghelyo niya. Aminin mo. Anong ebanghelyo yun? Hindi, anong ebanghelyo naman yun? Niya. Ebanghelyo ni Kristo yun. Ebanghelyo ni Kristo. Sige, basahin mo. Hindi pa siya, kung mabasa ko, aminin mo, mali ka. Basahin mo. Kaya nga, aminin mo, mali ka. Basahin mo. Aminin mo, mali ka. Ay, ba't ko aminin? Ano ka si Bradley? Mali agad? Ba't kang si Bradley, oy? Bradesel, yan ang sinasabi ko. Yan ang sinasabi ko. Basahin mo yung sinasabi mo. At titingnan natin kung ano yung... Babasahin ko. Pero, pag nabasa ko, aaminin mo, mali ka. Pag hindi ko nabasa ako, aamin ako, mali ako. So, diretsahan. Pag wala akong nabasa, aaminin ko, mali ako. Kaya nga basahin mo, Brad. Huwag mo nang patagalin. Nauubos yung oras natin. Pag may nabasa ko, aminin mo, mali ka. Bakit nabasa na ba natin? Pag nabasa ko nga eh. Natatakot na natatakot. Basahin mo, Aminin mo, Brad. mali ka. Mami, Maliwanag naman. Hintayin mo yung talata mo. Maliwanag ipit naman naman kasi, siya. Ang ibig niya sabihin, kahit mabasa mo, hindi siya aamin. Oo. Yun na nga yun, Radmilo. So ano pang sense? Bakit mo... Hindi nyo alam ang pagkakaiba ng ebanghelyo ng kaharian at saka ebanghelyo ni Kristo. Maraming ebanghelyo sa Biblia, Brad. Hindi yan ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin, kung mabasa ko, ebanghelyo ni Kristo, nagsimula, wala pa si Kristo. Aminin mong mali ka. Ano nga ebanghelyo yung sinasabi mo? Ebanghelyo ng pagkamatay ni Kristo? Ay na naman ebanghelyo ng pagkamatay ni Kristo. Oh, Ebanghelyo yun ni Kristo, nga. pinag-uusapan natin. Specific ang Biblia, Brad. So, dinadagdagan mo Lagyan na. mo ng Dinadagdagan mo na. Anong dinadagdagan gospel? mo na ngayon. So, Paano ko dinadagdagan mo na dinadagdagan? ngayon. Ebanghelyo ng pagkamatay ni Apat Kristo. na ebanghelyo sa Sabi Biblia mo, eh. Saan ebanghelyo doon ng ang tinutukoy pagkamatay mo? ni Kristo. Madesel, Ganito na lang. itong kausap. Ganito Pati na lang. mo, ayaw ilabas yung talata. Mga- Portal talang lang. Mag-ano na Labas lang kayo, mo. kapatid. Paano ayaw mo Kapatid na umamin? Umamin ka muna na mali ka. Babasahin ko yung talata. Pag di ko Ba't nabasa, ko aminin? ako mali. Ba't ako nagkamali Ganito siya? na lang. Nagkamali ba ako sa'yo? Kapatid na Romel, ganito na lang. Kakaiba ka. Ano ka si Bradley? Ganito Okay, na lang. mga ganun. Kahit ako hindi si Brad Basahin mo yung talata. Basahin mo na lang. Kaya kitang Huwag ka pamalian. ng maraming taltal. Nagliligaw Ako kung magbasa, walang kondisyon. Ako kung magbasa, tanong mo kay Brad Milo. Walang mga kondisyonis dito. Sandali, Ikaw Wala yun. kang Ako talaga? nagsusulis ako. magpa na lang kayo ng oras. Wag na lang yung ano. Simple kasi- lang naman ang tanong ko, Bradesel. Bradesel, simple lang. Pag nabasa ko, may ebanghelyo na si Kristo, hindi pa pinapanganak si Kristo sa lupa. Aaminin lang niya, mali siya. Yun Ano lang. nga ebanghelyo yung tinutukoy mo? Ebanghelyo nga. Specific ang Biblia, Ebanghelyo nga. Brad. Dingi ka ba? Dingi ka Oo ba? nga, maraming ang gospel sa Biblia eh. Maraming ebanghelyo. Ano yung ebanghelyo na yun? Ebanghelyo ni Kristo, nakasulat mismo. Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Hindi ka ba nakakaunawa? Bakit di ka makaamin? Back to the scripture, hindi mo pa naunawaan. Ang tanong mo, anong ebanghelyo? Sabi ni kapatid na Ebanghelyo Robert, ni ebanghelyo ni Kristo. Kristo. Ebanghelyo ni Kristo. Saan babasahin? Tsaka, pasingit lang sandali, ano? Wala naman tayong tinutukoy ng ebanghelyo ni Kristo eh. Iisa lang naman eh. Kaya kung ano man yung sinasabi niya, sa kanya lang yun. Kasi sinasabi niya kasi,
parang lumalabas sa kanya, pagkamatay lang ni Kristo sa krus, doon na magsisimula ang ebanghelyo ni Kristo. Hindi ko sinabi yan. Kasi sinabi mo, Padesel! Sinungaling ito, kapatid Normel. Sinungaling. Padesel, kuha ko sa'yo. Iba ang ebanghelyo na ipinangaral ni Kristo sa 12 at iba ang pinangaral ni Pablo. Hindi naman yun ang tanong ko, Padesel. Hindi, maraming ebanghelyo pa. Basahin mo na lang yung sinasabi mo. Hindi naman yun ang tanong ko, Padesel. Malinaw naman, di ba? Ganito lang ito mga. Kanina, back to the scripture, sinabi mo, wala pang ebanghelyo ni Kristo kasi hindi pa siya namatay. So pinapalabas mo, iba yung ipinangaral ng mga apostol nung inutusan ni Kristo. Iba yung ipinangaral ni Pablo, magkakaiba. Hindi pa yung gospel of Christ. Gospel of the kingdom pa lang yun. Bradesel. Kaya nga, sakalang nagkaroon. Ayaw niyong tanggapin na magkaiba? Ayaw mong tanggapin na magkaiba? Sandali. Kaya nga sinabi mo, doon mo sinabi na magkaiba, wala pang gospel ni Kristo nung hindi pa siya namatay. Sabi mo, sakalang nagkaroon ng gospel ni Kristo nung siya patay na. Sabi mo kanina. Tapos binabawi niya. Tapos hindi daw niya sinabi. Malinaw yun eh. So anong gospel nung sinangaral ng mga apostol nung inutusan ng Panginoong Jesucristo kung hindi gospel ni Kristo? Desel, malinaw naman yung tanong ko, naguguluhan ba kayo? Hindi daw eh. Kasi nagbitiw siya ng nagbitiw siya ng pahayag kanina. Brad, walang sense yung tanong mo eh. Ang tanong, wala Huwag mong sabihin na nagsasalita mo. ni Kristo? Ipit kasi siya, Bradesel, kaya wala nang sense yung Paano tanong ko maiipit? Nakalatag nandito sa lamesa ko lang tayo sasagot ko. Paano ko maiipit? Ito yung tanong. Ano kasi pwede iniipit? Kung mali naman yung isasagot mo eh. Kagaya niya, sabi mo. Hindi. Marami kasing ebanghelyo sa Biblia. Iba-ibang timeline yan eh. Ito na yung tanong, back to the scripture. Bago kita tanggalin kung ito yung tanong. Ang tanong, kung mabasa ba ni kapatid na Romel, na ano yung tanong mo ulit? Hindi pa ipinanganganak. Kasi sabi niya kasi, ang pahayag niya kasi ganito, malinaw. Sabi niya, wala pang ebanghelyo si Kristo kasi hindi pa siya namamatay. Yeah. Ibig sabihin, hindi man niya sabihin verbatim, ang ibig sabihin nun, magsisimula lang ang ebanghelyo ni Kristo pag namatay siya sa cross. Di ba yung sabi niya? Correct, tama yung fakto siya. Sabi niya, yun nga ipinangaral ni Pablo eh. Sabi niya kanina, di ba? Ngayon, tinanong ko siya, kung may mabasa ako, ebanghelyo ni Kristo. Hindi ko sinasabing anong kahiba ng ebanghelyo, anong ganyan ebanghelyo. Hindi yun ang tanong ko. Kung may mabasa ako, ebanghelyo ni Kristo, hindi pa ipinanganganak si Kristo. Ibig sabihin, nagsimula na, ebanghelyo ni Kristo, hindi pa siya pinapanganak. Yes. Kung may mabasa akong ganun, aamin ba siyang mali siya? Ngayon, Brad, basahin mo na lang. Basahin mo na lang. Back to the scripture. Ang tanong, aaminin mo ba yung sinabi ni kapatid na Romel na hindi mo nauunawaan talaga? Brad, nauunawaan ko. Iba ang ebanghelyo ni Kristo. Iba ang ebanghelyo ni Kristo. Hindi naman yun ang tanong ko, Bradesel. Hindi yung kaibahan ng ebanghelyo ni Kristo. Hindi naman yung tanong ko. Ang tanong ko galing mismo sa sinabi niya. Hindi ang tanong ko yung kaibahan ng ebanghelyo ni Kristo. Malinaw ang tanong ko. Galing dun sa sinabi niya. Ang sabi niya, wala pang ebanghelyo si Kristo kasi hindi pa siya namamatay. Ibig sabihin nun, magsisimula ang ebanghelyo ni Kristo kapag namatay si Kristo. Di ba ganun ang ibig sabihin nun? Ganun ang ibig sabihin nun. Kahit hindi niya yung sabihin, ganun ang ibig sabihin nun. Kung may unawa siya. Correct. Ngayon, ang tanong ko sa kanya, kung mabasa ko, hindi pa ipinanganganak si Kristo. Ibig sabihin, hindi pa siya namamatay. Hindi pa nga pinapanganak eh. Nagsimula na. Kasi Brad, alam mo Brad, ang pinag-uusapan natin, yung kaligtasan, ano ang ebanghelyo yun? Sa ikakaliligtas ba yung ibabasahin mo? Hindi. Lumalayo. Hindi ako lumalayo, Brad. Ano nga ang ebanghelyo? Specific yan.
Alam mo, Brother Desel, hindi ko pa binabasa, hinahatulan na niya. Hindi na mababasa ko sa kaliligtas. Hindi, ikaw ang umahatol. Ikaw ang umahatol. Mali na agad ako, hindi ko binabasa, Brother nabasa. Desel. Hello bro, Mali Romel, ka pwede talaga. mo kasi... Dahil may mababasa ko, hindi pa ipinanganganak si Kristo, may ebanghelyo na siya. Bro Talagang Romel, mali pwede mo ka. kasi... At ayaw mo Bro Romel, umamin. Bro Romel, pwede mo kasi... Basahin mo. Sige, Brad Larry. Hello, back to the scripture. Ang lina naman ang tanong. Hindi, Brad, hindi, wag ka sumingit, Brad. Babasa mo kay Brad Romel. Huwag mo akong turuan, sira ulo ka. Hindi kita sasagutin, Brad. Gusto ko makita yung talata. Hindi, ang linaw Aminin mo ng muna, tanong, mali ka. malinaw ang Alam mo, tanong niya, Huwag kang napakalinaw. umatol, Brad. Na mali ako. Wala akong kasalanan. Mali ka. Ayon sa talatang babasahin ko, mali ka. Sumagot ka kasi sa tanong. Salita ng Diyos na nahatol sa'yo. Alam mo, Bakit sumagot hindi mo ka sa matanggap tanong. na mali ka? Kasi yung tanong ni Bro Romel, galing lang din sa sinasabi mo kanina. Ngayon, tinatanong ka. Ang simple naman ang sagot kung gusto mo sagutin eh. Umiiwas ka kasi. Naiipit na yata yung bayak Yun mo, ang kaya andun. ganun. Naalala ko yung Isayas talaga eh. Yung nanganak ng Mahirap kahit sa chat, hindi siya sumasagot pag-aipit. Sabihan ba naman na ang Kristiyano walang tipan? Alam mo ko ba? Wala daw pangako ang Diyos sa mga hentil. Tama pa naman yun. Kaya kapatid Desel, Romel, ganito, huwag mo no? munang basahin yan. Huwag mo na lang muna basahin kasi ayaw niya man niyang Wag tanggapin. na. Brad Desel, ganito, Brad Desel. Alam mo, kaya yan si Tyrell, hindi makaakyat sa live. Ganyan kasi mangyayari sa kanya. Ayan. Ganyan ang Ganyan, mangyayari. example. Ko. Alam mo yung si Tyrell, sinabi Wala ko, pa, Brad. Hindi mo pa ako naiipit, Brad. Wala pa nangyayari, Brad eh. Puro taltalan pa lang. kasi, kahit na hindi ka na iipit, okay lang yun. Naipit ka na nga eh. Tinatanong nga eh. kung Wala. Paniniwala mo lang yun. Yun lang ano eh. I am 100%. Alam mo, Wala. yun lang tanong, alam mo, yun lang tanong ko na kung aamin ka, hindi ka makaamin. Alam mo, yun lang yung kanyang tanong. Yun lang tanong ko na kung mabasa ko, aaminin mong mali ka, hindi mo maamin, ipit ka na dun eh. Pangako nagbabasa eh. Oo. Ano nga aminin ko, Brad? Ano nga gospel yung tinutukoy mo? Gospel nga ni Kristo. Wala naman kami ibang gospel na tinuturo. Gospel of the grace of God. Gospel of Christ. Gospel of the kingdom of God. My gospel. Marami, Brad. Gospel nga ni Kristo. Ang tanga naman nito. Gospel nga ni Oh, Kristo. ano yung gospel of Christ? Death, burial, and resurrection. May iba pa ba? Nako. Wala ito. Alam mo, huwag mo kami bigyan ng kahulugan. Ay, may kahulugan yung Brad. Hindi ko pwedeng hindi bigay. Kaya nga, Unang Korinto 15:1-4. Yan ang gospel ni Kristo. Ang sabi babasahin ko. Gospel, wala pang gospel si Kristo nung hindi pa siya namatay. Yun ang sabi mo. Kaya sabi ni kapatid na Romel, kung mabasa ko, may gospel na si Kristo, hindi pa naipanganak. Aaminin mong nagkamali ka. Di basahin mo. Hindi, pinapaamin ka nga eh. Pinapaamin Hindi, walang ganon. Walang ipinapaamin. Kalokohan yan. Yan pa lang. Yan pa lang na yan, Bradesel. 20 minutes na tayo, paikot-ikot lang tayo. Mas mabuti pag tapusin na yan. Tapusin na yung topic na yan dahil hindi aamin yan. 20 minutes na, 30 minutes na ata. Ano ka aminin ko? So, 30 minutes na tayo, paikot-ikot. Baka pwede mong baguhin na kapatid na Romel, wag mo munang ibigay yung talata kasi delikado yan. Parang baboy ito eh. Parang baboy ito. Delikado na. Ibigay mo o hindi. Bradesel, alam mo, ganito yan eh. Ako, pag ako nagbitiw ng isang salita, hindi ko mapanindigan, nakakaya yun. Kasi, halimbawa, nakakaya talaga yun. Maraming beses na naibit na yan eh. Back to the scripture eh. Hindi lang matanggap. Kasi Bradesel, ganito eh. Ganito kasi Bradesel eh. Kung ako ang nagsabi nun, sasabihin ko, wala pang ebanghelyo ni Kristo kasi di pa siya namamatay. Ang ibig sabihin ko nun, magsisimula lang ebanghelyo ni Kristo, pagka namatay siya, yun ang ibig sabihin. Namin interpret niyo yung sinabi ko. Pagka sinabi ko kasi death, burial, and resurrection. Wala akong sinabing, hindi pa namatay si Kristo. Kahit ano pa yan. Wala pa siyang ano. Hoy, kahit ano pa yan.
Uy, kahit ano pa yan. Yun ang ibig sabihin nun. Bro Ayun, Romel, bro, kasi sinabi mong bro ganun. Romel. Bro Romel. Bro, Yes po. ganito na lang bro. Ano kaya kung ano na lang? Hindi na bro, Mag- exit na ako. Walang kwenta to, taltalan lang. Di ba? Lumayas Oh, ka sige, na. exit ka na nga. Nakakwenta. Exit ka na. Lumayas ka na. Wala Hindi, kang bayak. hindi mo na ibigay yung talata kung anong Oo, gagawin. sabi mo mag-exit ka na. Ako, Hindi walang talaga kondisyon ibibigay. kung Hindi magbasa talaga ng ibibigay. talata. Radesel. Kapatid Radesel. Rodel. Sabi mo mag-exit ka na. Kondisyon. Aminin mo, mali ka. Ano to? Magbigay na lang Hindi ka to ako debate. ng oras sa inyong Kung debate dalawa. to, sasabihin ko yan. Makinig ka, back to the scripture. Ayaw mo pala ng taltalan. O sige, magbigay ako ng oras na lang sa inyo. Ano yung gusto Hindi, mong kapatid Desel, sabi niya mag-exit na siya. Mag-exit na raw siya. Pagbigyan mo na lang siya. Mag-exit na siya. mag-exit na ba? Sabi niya mag-exit na siya. Oras. So, pangatawanan niya yung sinabi niya. Kasi yung talata, hindi kondisyon kasi ko eh. Kaso, wala na. Yung kanya eh. Ayaw naman niya mag-exit eh. Maiipit. Bro Isel, Ulitin mo yung video, hindi ganyan yung pagkasabi ko. Hindi, ganon. Ang sabi Diba, ko, binabawi na niya? iba ang ipinangaral ni Kristo sa 12 at iba yung kanya. Death, burial, and Pero resurrection. Ulitin mo Pero yung sinabi video, mo. panoorin mo. Pero Wag sinabi akong mo wala pang parapangan. ebanghelyo ni Para kasi Cristo. Bradele, puro ka paratang. Kung mabasa ko, mali ka. Mali ka. Puro ka mabasa ko. Hindi, ganito na lang. Pero sinabi mo Tinitweet kanina mo wala yung- pang ebanghelyo ni Cristo dahil di pa. Tinitweet ko yung sinabi ko eh. Ang sinabi ko, death, burial, and resurrection, yung gospel of Christ. Wala akong sinabi na wala pa, hindi pa naman si Kristo. Wala pa siyang ebanghelyo doon pa nang simula. Hello, Bahala. Bro Isel, pwede mo i-mute yan? Hello, Makinig ka. Bro Kaya Isel. na sinasabi ko na magbigay ako ng oras para patunayan mo na iba yung ipinangaral ng mga apostol at iba yung ipinangaral ni Pablo. O, yan. Gusto mo? Bigyan kita oras. Radesel. Maliwanag mo. Radesel. Kasi kaya ako siya iniipit doon, Radesel. Ano rito eh, alas 5 na rito ng umaga. 5:30 kasi maliligo na ako eh. Naano lang ako dun sa sinabi niya eh. Wala pa raw ebanghelyo si Kristo. Kaya ang inutos sa mga Basta ang nasa eh, Biblia, ebanghelyo ng iba ang pinangaral ng 12 at iba kay Apostol Pablo. Wala naman, hindi naman yun ang tanong ko, Bradesel. Malinaw naman yun. Ewan ko kung ba't hindi niya makuha. Bro Romel, ibig ba sabihin wala kang mahabang oras ngayon? Wala akong mahabang oras ngayon kasi papasok ako. Pumasok lang ako dahil na-trigger lang ako dun sa pahayag ganun ba? niya na na-trigger lang ako sa pahayag niya na Saka, daw Paano ka matitrigger doon? Wala namang ganun akong sinabi na wala pang ebanghelyo si Kristo. Walang ganun. Ulitin mo yung video. Hindi, Radesel, kahit wala kang bahala ka na sinabi. siguro. Hindi, wag niyong lagyan ng kasinungalingan yung Narinig- sinabi ko. Narinig ko yun, Bradesel, Death, kanina. burial, sinabi and niya eh. resurrection yung sinabi ko. Kay Brad Kahit wala Milo. kang... Wala naman. kahit wala Di ba- Ngayon na di lang ba niya kami binabanggit nakarinig? yung death, burial, resurrection eh. Brad Milo, di ba? Ngayon na lang niya binabanggit yung death, burial. Ay, Oo, wala siyang binanggit. kaganingin ako ba sinabi yan eh. Kasi, Ganito lang. kayo pala. Kapatid, sandali lang. Kapatid, sandali. Pagka ito, pagkatapos ng live nito, at may replay, gagawan ni SL ng replay yung eksaktong pagkakasabi mo, tatanggapin mo, nagsisinungaling ka. Gawan niya ng replay. Tingnan niyo kung Okay. paano ko sinabi doon. No, sige. Ngayon na lang niya binabanggit yung Patunayan death, mo burial, na sinabi ko resurrection. na Ngayon na lang yun. kailangan mo nang mamatay ni Kristo bago siya magkaroon ng gospel. Hindi ganun pagkasabi ko. Baka namamali kayo sa diwa. Hindi ba na? Ay, Bradesel, hindi ba na? Ang binanggit ko, death, Sabi niya, burial, and malinaw resurrection. eh. Alam mo, Bradesel, kaya lang ako pumasok dahil lang dun sa pahayag niya na yun, kaya hindi ko makakalimutan yun. Wala pang ebanghelyo si Kristo kasi hindi pa siya namamatay. Yun ang sabi. Yun ang eksaktong sinabi niya. Sakto, Eksaktong diba? sinabi niya yun. May alam kasi Tama, akong specific talata. naman yung pagkasagot Tinuro ko. sa akin ni Brother Hindi ba Emmy. siya namamatay Wala kasi pa si Kristo ano ng ipapangaral? ebanghelyo Eh di ba wala pang death, burial, and resurrection? Ibig mo bang sabihin, yung ebanghelyo ni Kristo magsisimula pagkamatay niya?
Ano ipapangaral ni Pablo? Kaya nga, ibig mo bang sabihin, ang ebanghelyo ni Kristo magsisimula pagkamatay niya? Doon sa krus magsisimula yung gospel of Christ Sumagot ka. ng death, burial, and resurrection. Malinaw, Bradesel. Ang ebanghelyo ni Kristo magsisimula sa pagkamatay niya. Kakasabi lang niya, hindi yung kalilimutan. Ngayon ang tanong ko. Yun ang sinabi niya. Oh, tama, Ayun ang tama yung tanong sinabi ko. Hindi ko iniiwasan yan. Panindigan ko yan. Anong gospel yon? Oh, Anong gospel yung sinabi ko? Gospel of Christ nga eh. Gospel of Hindi, Christ ano nga. nga yun? Sabi mo. Ano nga yung nasa cross? Ngayon ang tanong ko, Bradesel. Kasi, kanina pa eh. Kung ako tanungin mo ng gano'n, tatanggapin ko yun eh. Sige, pag binabasa ka, tanggapin ko, mali ako. Ganun agad ako eh. Pero hindi niya masabi yun kasi maiipit talaga siya dito. Paano may Maiipit siya. Wala na. Kasi may ipit ka na ebanghelyo nga si eh. Kristo. Hindi pa nga ipinapanganak si Kristo. Nagsisimula na ebanghelyo ni Kristo, Bradesel eh. May talahata eh. ang tanong, ano nga ang ebanghelyo yun? Ebanghelyo nga ni Kristo yun. O nga, ano nga yun? Ebanghelyo ni Kristo. Specific, anong ebanghelyo yun? Death, burial, and resurrection ba yun? Saan mo naman babasahin mo? mababasa yung Pag hindi death, burial, and resurrection yung babasahin mo, hindi pa yun yung ebanghelyo ni Kristo sa cross. Iba na. Naiba na, Bradesel. Naiba na. Eh di dapat sana, ganun pala, back to the scripture, eh di dapat, ganun sana sinabi mo kanina. Ayun ang Iba na, sinabi ko, di ba kanina? Naiba na, Bradesel. Naiba na. Kasi Hindi, ganito yung dinugtong ko naman eh. Yung death, burial, and resurrection eh. Dinugtong ko naman eh. Dinugtong mo na ngayon kasi maiisip. Ay, hindi. Kaganina ko pa Wala ako dinugtong. sa live. Kahit wala ako sa live balikan kanina, mo pa Bradesel. yung video. Wala Bradesel, kang sinabi pakimute mo dyan. muna nga Wala yan. kang, Pakimute mo wala kang muna, sinabing please. ganyan. Nakikiusap ako Kanina, sa'yo. wala kang sinabing ganyan. Pakimute mo muna siya, Bradesel, please. Mabuti Kasi- pa, i-mute yan. Hindi na, Brad. Mag-exit na ako, Brad. Dahil taltalan lang to. Eh, ganito, Bradesel. Lumayas ka Dito, na. Bradesel, no? Mag-exit ka. Dami mo pa sinabi. Malinaw Kaya yung nga, sabi niya kanina eh. Malinaw, Ayan. di ba? Sabi niya, ang inutos daw sa mga apostol ay hindi ebanghelyo ni Kristo. Kasi wala pang ebanghelyo si Kristo kasi hindi pa siya namamatay. Ngayon, sinabi Yun niya, ang sinabi niya. tinutukoy niya. Ngayon, sinabi niya, yung ebanghelyo tinugtungan niya ngayon. Nung pumasok na ako, tinanong ko na siya, dinugtungan na niya. Yung ebanghelyo daw sinasabi niya, death, burial, and resurrection. Yun daw ang ebanghelyo na specific na sinasabi niya. Eh, paano mo namang iuutos yun sa mga apostol, Brad Esel? Hindi pa nga siya namamatay. Illogical naman yun. Mag-uutos ka ba ng kanyang pagkamatay tsaka pagkabuhay? Eh, hindi pa nga nagaganap yun. Natural eh, hindi naman iuutos na ipangaral yun. Dahil hindi pa nagaganap. Illogical, di ba? Ang ibig siya sabihin doon, nagsisimula pa lang ang ebanghelyo ni Kristo pag namatay siya. Yun ang ibig niya sabihin doon eh. Ayaw lang niya umamin. Pero pa siya Yes. specific na sinasabi. Alam mo, Brad Esel, Saka wala naman tayong pagsasabing gospel of Christ eh. Kaya nga eh. Meron siyang specific na sinasabi. Ang gusto niyang palabasin ngayon, eh, ataduhin niya yung kumbaga sa baboy, iba yung ulo, iba yung paa, iba yung patas sa harap, iba yung patas sa Yan ang gusto niyang gawin sa ebanghelyo eh. Iba yung ebanghelyo ng gospel of death, burial, and resurrection. Iba yung gospel ng bautismo. Ganun ang ibig niya sabihin, kaya dinagdagan niya specific. Kasi Pero lahat yun, gospel of Christ. Saka yung Oo, sinabi tama yun. Saka yung Lahat sinabi yun, niya, gospel of Christ eh. at saka yung sinabi niya na iba daw yung kaligtasan ng mga Hudyo, iba din sa kaligtasan ng mga Hintil. Hindi daw magkapareho. Alam mo, saka Brad yung Esel, hindi. ang Isa pa yan. nakasulat daw Isa pa yan. sa puso ng mga Israel ngayon ay yung 10 utos lang, walang dagdag. Pero kapatid Desel, may tanong lang ako. Pwede ako magtanong. Baka bali nga ang pagkakaintindi ko. Pero Okay. sinabi ni Back to the Scripture, eto, napakalino ng sinabi niya. Ang mga Hentil daw at mga Kristiyano wala daw tipan. Tama ba yun? Ayan. Abay, wala tayong kaligtasan pag ganun. Yun nga siya sabi ko sa kanya eh. Wala daw tipan na binigay sa mga Kristiyano. Kasi ang tipan, yan eh. Yan yung Pakikipagkasundo sa atin yun eh.
pakikipagkasundo sa Diyos yan eh. Yan yung, nandyan yung mga, nasa loob yan yung mga kautusan, yung tipan, yan yung kumbaga, kumbaga sa hagdan, yan yung baitang. Alam niyo yung baitang, yung step ng hagdan para makapunta ka ng kaligtasan. Ganun yun. Tingnan mo, wala tayo kapatid na Romel, tingnan mo itong chat ni Back to the Scripture. Gospel of Christ ay death, burial, and resurrection. Gospel of the kingdom of God is 1,000 year. Gospel of salvation is grace. Yun yung kaya nga, yan nga ang gusto niyang Yan nga ang gusto niyang gawin sa gospel, ataduhin niya. Kumbaga, katayin niya yung gospel. Oo. Pag sinabi mong gospel of Christ, pasok na lahat doon. Nandun ang pangangaral ng bautismo, nandun ang pangangaral ng pagsisisi sa kasalanan, nandun ang pangangaral ng pagsunod sa utos, pag-ibig, nandun na lahat yun. Oo. Kaya niya inaatake para di siya maipit eh. Parang ganito lang yung kapatid. Iba ang gospel ni Matthew, iba ang gospel ni Paul, iba ang gospel ni John, iba ang gospel ni Peter. Iba-ibang gospel yun sa kanya. Hindi yun sa kanya gospel of Christ. Iba-iba yun. Yun ang gusto niya sabihin. At saka ang napakasama, kapatid na Milo, ang napakasama kay Back to the Scripture ay yung sinabi niya na iba yung gospel para sa kaligtasan ng Hudyo at iba rin sa gospel ng kaligtasan sa mga hintil. Parang lumalabas. Napakalaking kalokohan nun. Oo, napakalaking kasi ganito kasi yan Brother Desel. Ang Hudyo kasi, dalawa kasi yan. Nung una, ang mga Hudyo, dun sa matandang tipan, ang sinusunod ng mga yun, kautusan ni Moises. Yung nga yung kautusan ng Diyos. Pagdating ni Kristo, hindi naman lahat ng Hudyo naniwala sa kanya, kaya nga siya napako sa krus eh. Nagkadalawa yan. May Hudyong Kristiyano, may Hudyo na hindi Kristiyano. Yes. Correct. Ngayon, yung pagiging Hudyo nilang Kristiyano, hindi iba yon sa pagiging Kristiyano ng Hintil. Yes. Ang kaibahan lang yung lahi. Yun yung pinopoint namin na hindi iba yung gospel para sa kaligtasan ng mga Hudyo, hindi rin iba yung gospel sa kaligtasan para sa mga Hintil. Parehas lang po yun. Yun po yung aming pero yun. Para sa kanya, iba yung kaligtasan na pagiging Kristiyano ng mga Hudyo, iba sa atin. Yun yung sinasabi niya. Ewan ko lang. Kasi hindi naman siya naniniwala, hindi naman niya sinasabi na yung Old Testament, ang kaligtasan ng mga Hudyo, hindi rin. Parang ang pagkaunawa ko sa kanya, tatlo yung batas. Parang yung batas kay Moises. Ang una kong narinig sa kanya kanina, nung binasa niyang Hebreo, isang bagong tipan, niluma niya ang una. Sinulat daw sa puso, yung 10 utos. Parang sa Batista din. Si Back to the Scripture ang napansin ko sa kanya, pumulot sa iba't ibang mga mangangaral, yun yung pinag-gather niya para sa kanyang sariling pananampalataya. Kumuha sa Sabadista, kumuha sa Bride of Christ, yung mga Baptist, kumuha sa mga iba. Ganon, magkakaiba yung niya eh. Parang hindi ko na tinanong hindi ko na siya inipit doon sa lumang tipan na yun kasi mahabang usapin yun eh. Yung oras ko naman eh. Kaya mahirap siyang doon ko na lang siya inipit sa Ebanghelyo ni Kristo kasi may mababasa talaga ako letra por letra ngayon, Brother Desel. Ebanghelyo ni Jesucristo. Kaso tanong siya ng tanong, anong ebanghelyo yan? Linaw na nga eh. Sabi ko na nga, Ebanghelyo ni Kristo. Tapos, anong ebanghelyo? Pag sinabing Ebanghelyo ni Kristo, kasama na doon yung pagkamatay niya, pagkabuhay niya, kasama na bautismo doon, lahat na yun, kasama na yun. Yes. At yun, nagsisimula yun, hindi pa pinapanganak si Kristo. Sa Desel. Ay talata ako. Kaso, hindi niya matanggap. Ayaw na tanggapin yung hamon ko. Wala tayong magagawa. Isa pa, yung sabi niyang niluma ang una, sinulat daw sa puso. Ibig sabihin, Brother Desel, nang isulat ang 10 utos sa 2 tapyas na bato, inilipat lang sa puso. Yes. Yun yung sasabihin ko eh. Yun yung sasabihin ko. Yan yung aral ng sa Batista. Parang sa Niluma na nga, tapos
Niluma na nga yun, tapos lilipas na yun eh. Tapos susulat pa rin pala sa puso. Eh di, pag sulat sa puso, lipas na. Ganun din. Hindi naman sinabi, kapatid na Romel, na niluma ang tapyas na bato at naging bago, tapyas ng pusong laman. Ganun naman sana eh. Pero hindi naman eh. Yung utos naman ang niluma eh. Hindi naman yung tapyas na bato eh. Kaya nga, hindi ko na siya inano doon. Isa pa yun eh. Sabihin mo ba namang ang isinulat sa puso, 10 utos? Wala naman sa talata. Mahirap yung mahirap pagka may maniniwala sa kanya. Oo. Di ba nga sabi niya kanina, ang ipinangaral ni Pablo, Ebanghelyo ni Cristo, di ba? Sabi niya gano'n. Yung sinulat ba sa puso, yung ba Ebanghelyo ni Cristo? Tanong mo nga sa kanya yun. Kasi nga sabi niya, wala daw, kapatid na Romel, tinanong ko nga yung bautismo kung nakasulat din sa puso ay hindi daw pwede dagdagan. Kasi ang nakalagay naman daw ay 10 utos. Kakaiba. Pero paniniwala ng Sabadista yan yung nilipat lang daw yung kautusan sa puso. Pero yun din ang nakalagay sa utos din. Naalala ko talaga yung sa Isayas. Pero kung pakinggan mo yung debate ni kapatid na Eli at saka ni Kamenong, napakaganda kung talagang ikaw ay may unawa, napakaganda yung napakaganda yung paliwanag ni kapatid na Eli Kaso, Brother Esel, kung galit ka kay Brother Eli, di mauunawa. Hindi nga. Kaya nga sabi niya ako naman ay kahit galit ako sa mga paniniwala ng iba, pag mayroon silang sinasabi na tama, tinatanggap ko naman gaya ng mga Iglesia ni Cristo, meron naman mga magagandang sinasabi Kaya lang, ang ayaw ko lang, i-connect nila kay Felix Manalo. Doon ako hindi Alam mo, Brother Esel, si Tyrell hindi ganyan. Kahit sinong maging guest mo dyan sa live, pagkalaban ng MCGI, yun ang kakampihan ni Tyrell. Oo. Correct. Ganun na si Tyrell. Kaya, Tsaka si Tyrell, kahit si Satanas pa i-guest mo dyan, kakampihan niya si Satanas. Wag lang niyang kampihan ng MCGI. Ganun niya si Tyrell. Tsaka gumagawa siya ng istorya. Di talaga yan makakakyat kasi ganyan ang mangyayari sa kanya. Ay ipit siya. Tanungin ko lang si Tyrell sana kung panig kay Back to the Scripture ay hindi na niya masagot yan Tsaka pagkalaban ng MCGI, doon siya panig. Magkalaban din sila Nagsawa na ako dyan kay Tyrell. Hindi kaya nakakaano siyang kausap, pa-iba-iba na sinasabi. Alam mo yung sinabi kong, kapatid, sandali lang. Yung sinabi kong all we need is the New Testament, yung sinabi ko para sa salvation, talagang si Tyrell ang sinabi ko raw gusto ko raw tanggalin ng Old Testament tsaka Revelation. Para lang manalo sa usapan gagawa ng istorya sa akin. Oo. Wala nung sinabi tatanggalin ko yung Old Testament. Nadesel, basahin ko ba yung talata? Wag na siguro. Wag na basahin. Para makita din namin.